Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, gusto kong pag-usapan itong ginagawa na naman ng double time na mga kababayan yung paninirang ginagawa nitong mga detractors, mga kritiko ni President Bongbong Marcos. Alam niyo ba mga kababayan, hindi lamang si FL Lisa, hindi lamang si President Bongbong Marcos ang sinisiraan po ngayon nitong mga bitter na kritiko ni PBBM. Dinamay na rin po. Alam niyo kung sino yung mga dinamay? Dinamay na rin po ang kanilang mga anak. So yan, basahin niyo mga kababayan. Ang sabi, ready na ba kayo sa video ni Sandro and Simon and friends na gumagamit ng cook at ang video ni Boy Simot kasama si Maricel at iba pang personalidad? So, ito po yung bago nilang pinapakalat na fake news na alam naman natin, kahit nga po yung sinasabi nilang legit daw na video na nakuhaan si PBBM na galing dun sa, nakalimutan ko kung kaninong resource nakuha nila. Halata pong al-edited. Paano ko nasabing al-edited? Ito nga al-edited din yan. Pero yung nasa gitna, mukhang legit. 'Di ba? Biruin mo, siniraan na yung presidente ng Pilipinas, siniraan na yung first lady ng Pilipinas, ginagawa naman ng issue itong mga anak, kumbaga dinamay nitong mga kritiko ni President Bongbong Marcos at itong mga sabihin na natin pro Duterte na mga sakim sa kapangyarihan. Ang tanging gusto lang naman nila mabalik yung kapangyarihan sa kanila na mamuno, which is mamuno siguro sa kanila lang. Kasi kung matatandaan yung mga kababayan, ano bang legasiya ang nagawa ng Duterte? Bukod dun sa EGK na palpak, dahil may mga iilan pong mga nadamay na hindi naman talaga gumagamit or nagbebenta, nadamay sila, natukhang, yung mismong baluarte nga nila, mga kababayan, hindi nila malinis na ilang dekada na silang namumuno. Biruin mo, ilang dekada ka namuno sa baluarte mo. Ilang naging presidente yung ama mo. Pero dun sa mismong bakuran mo, meron pala. Ito pa mga kababayan sa tinagal-tagal na namuno dyan sa baluarte nila, mantakin mo mga kababayan, yung logbook, ayan po na dinodoktor para magbukang safest place ang lugar nila. Which is, hindi rin totoo. Nagmamayabang nila na safest place, yung pinagmamayabang nila na best president kuno daw. Sa mismong baluarte pala nagtatago yung fugitive. Kilala nyo na kung sino yung fugitive na tinutukoy ko. Doon nagtatago. Ano pa? Yung mga nag-positive na mismong nasa city hall nila. Tapos yung pagdodoktor nitong logbook na nakita na meron palang logbook na nandun lahat yung pinakatotoong mga reports, police reports, parang ganun. Tapos dun sa isang logbook, yun yung parang finifilter na nila, yung nilinis na kumbaga para masabing safe yung lugar nila, walang krimen, wala na, totally yung drug war doon totally wala na, tapos na kasi nga kumbaga nalinis na nila. Pero ang totoo mga kababayan, hindi pa. Kasi kung totoo yan, hindi mo naman kailangan na katulad niyan yung sa logbook na tinutukoy ko, ayan po yung nakikita nyo, hindi naman kailangan may separate na logbook na yung totoong mga nangyayari din at yung isa is dinoktor na or filtered na, di ba? Kung totoo talagang sinasabi nyong malinis na dyan, okay yung pamumuno nila, pero hindi Diyan pa lang mga kababayan, red flag na. Diyan pa lang mga kababayan, nakikita mo na hindi sila nagsasabi ng totoo. Tapos sila rin yung nagpapakalat ng mga fake news para masira ang presidente. Tapos kayo uto-uto naniniwala. Mga nagpapaniwala kayo.
Gagawin nyo talaga ang lahat, no? Para masira lang yung presidente, masira yung pamilya ng presidente, at masira yung credibility. Pero kayo, habang sinisira nyo ng sinisira si PBBM, si FL Lisa, yung mga anak ni PBBM, kayo yung mas nababaon sa pagkasira. Kasi ang nangyayari, mga kababayan, di ba sila busy silang manira? Si PBBM busy magtrabaho Kayo busy manira. So ang nangyayari, kayo mismo, sa inyo mismo, naglalabasan na yung mga maling pinagkakagawa nyo. Halimbawa na lang yung nalilink dito sa Pogo na naman. Ayan, iniimbestigahan. Yung congressman na taga dun din sa baluarte nila. Diba, iniimbestigahan din. Kasi nalilink po sa ipinagbabawal na gamot. Hindi lang siya, pati yung asawa ng... kilala nyo na yun. Diba? The more na naninira ka, the more na naninira ka dun sa taong nagtahimik na nagtatrabaho, much more worse ang mangyayari sa'yo. Kumbaga karma diba? Kung ang tinatanim mo puro paninira sa kapwa mo, yun din ang aanihin mo. Yun, totoo yun. Naniniwala ako dun sa bagay na yan. So yan mga kababayan, ito pa. Alam nyo naman po na si Inday Sara, galing yan sa concert. Sa concert dun ng idol niya, nag-party-party. Biruin mo, may bagyo ha. Nag-party-party siya dun. Pagtapos niya mag-party-party, nilabas niya na ang tunay niyang kulay. Opo. Ha? So, ang sabi, ayan, ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang para maupo sa pwesto. Isa ka doon. Or sabihin na natin, ikaw yun. Tinutukoy mo yung sarili mo dito Ito talaga hindi nag-iisip kung paano siya magko-convey ng message, no? Itong tinutukoy mo na mapanlin lang para maupo sa pwesto, ikaw yun. Yes. Nabudol ako sa iyo Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan. Yun nga yung mga proyekto noong previous admin na hindi na pinondohan ng mga amo ng mga iniidolo nyo. Yung mga pinagkautangan nyo na iniidolo nyo, na hindi na pinondohan yung mga proyekto ng ama mo, na ngayon si PBBM ang namumroblema. Si PBBM yung gumagawa ng paraan para mapondohan yung mga programang, yung mga proyektong hindi na ituloy. Si PBBM gumagawa. Kasalanan ba namin na yung inutangan ng tatay mo hindi tumupad sa usapan? Kasalanan ba namin na hindi natuloy or na-postpone yung mga proyekto niya dahil sa palpak na pamumuno niya? Biruin yung mga kababayan, ilan yung mga sinabi niyang proyekto na gagawin niya, ilang infrastructure yun, at gaano kadami lang yung naiwan, at gaano rin kadami yung mga hindi natuloy, na ngayon, si PBBM yung gumagawa ng paraan para mapondohan. Kasi walang pondo Pero, umabot ng ilang trilyon yung utang na iniwan ng ama ni Inday Sara. Tas yung proyekto, ilan lang. Tapos ngayon, ginagawa ng paraan ni PBBM para mapondohan. Itong mga magagaling, once na okay na, sasabihin na naman, Duterte Legacy. Duterte Legacy, hindi nga naituloy. Duterte Legacy pa yan, pinabayaan nga. Tinatrato na parang walang halaga, hindi ka aya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. Kayo to, kayo rin to, sunod-sunuran sa ibang lahi, sa China. Tapos kayo, napakabait nyo sa China, sinusunod nyo yung mga sinasabi nila, tapos pagdating sa kapwa nyo Pilipino, grabe kayo mangyurak. Ganyan kayo kasama. Ganyan kayo kabastos, ganyan kayo kawalang hiya.
We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. Nakakahiya naman sa'yo. Sa'yo pa to nanggaling. Di ba dapat sa amin to manggaling? Sa amin to manggaling, tas sasabihin namin sa'yo. Dahil ikaw yung Vice President na walang ginagawa. Ikaw yung Vice President na nanonood lang ng concert sa gitna ng calamity. Ikaw yung Vice President na walang komento pag naaapi na yung mga kababayan natin, pagka inaalipusta na yung mga kababayan natin Pilipino dyan sa West Philippines, wala kang pakialam. Pero dun sa fugitive, may pakialam ka, may care ka, may say ka. Pero pagdating sa mga Pilipino, wala kang pakialam. Kaya nakakaawa ang Pilipinas. Pag ikaw nanatili pa dyan bilang Vice President, dapat nga kung may hiya ka pa, magbitiw, bumaba ka na rin sa pwesto eh. Para sa akin lang yan na bumoto din at nabudol din ni Inday Sara. Maging wise tayo sa pagpili ng leader. Pipiliin nyo yung leader na ganito. Hanggang salita lang. Walang gawa. Para sa kanya talaga tong mensahe na to eh. Nagsusut sa kanya. So yan mga kababayan, no, sana maging wise tayo sa pagpili ng leader na pipiliin natin. Hindi yung porkit naging katandem lang or nagpapakit lang kasi aanuhin mo ang ganda. Hindi nga maganda eh. Kung wala namang ganito. Wala man lang naiaambag sa gobyerno. Diba? Sana sa susunod piliin natin yung leader na may totoong pakialam talaga sa mga Pilipino sa Pilipinas. Yung selfless leader. Hindi yung concern lang niya sarili niya. Concern lang niya yung security detail niya. Hindi pwedeng ganun. Dapat selfless ka. Kasi siya concern niya lang, nabawasan yung security detail niya. Yun lang yung concern niya eh. Pero yung mga Pilipino, wala siyang pakialam dyan. Biruin mo, mag-ano pa, may mga kasamahan siya na nag-ano pa sa mga kababayan natin Pilipino, na bantayan siya, protektahan siya. Bakit? Wala ka namang ginagawa, hindi ka magtatrabaho. Bakit kailangan yun? At saka mga kababayan, 300 plus pa rin yung security detail niya. Tapos magkano yung nagagastos sa pasahod niya? 500 million. So sana kung napupunta yun sa tama, 'di ba? Biruin mo yung mga dating naging Vice President, 22, 8, 6, ganun lang po yung mga security detail. Ito din na ikpa-presidente, 433, tapos binawasan lang na 75, grabing tantrums na. Ganyan ba leader ang gusto nyo? Yung nagtatantrum sa social media, yung unprofessional sa social media. So, sana mag-isip tayo, gamitin natin yung utak natin bago tayo mamili ng leader, yung totoong may pakialam sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. So, yun lamang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyong lahat.